Bago ang lahat, si Bol Bol pala ang magiging import ng TNT. Baka isigaw ng mga fans sa arena kung meron man, imbes na tapusin, baka ahitin. Marami mga fans naman na nagulat nang sumali si Damian Lillard sa 3-point contest ngayong taon. Nagpapagaling pa si Dame sa kanyang Achilles tendon injury. Si Dame kasi nasa rehab na talaga at hindi naman siya lalaro sa 5-on-5 game. Mostly yung gagawin ni Dame parang sa shoot around lang na ginagawa niya sa rehab. Opisyal naman pumalit dito kay SGA sa lineup sa All-Star Game si Alperen Sengun at ang pumili mismo nun si Commissioner Adam Silver. Si Jason Tatum naman nasa 5-on-5 activity na ngayon based sa report ni Sham. Pero nag-play safe itong si Sham about sa return date ni Tatum. Based sa kanya, marami pang kailangan gawin talaga si Tatum bago makabalik sa Boston ngayong season. Parang nasira ng konti yung reputasyon ni Sham dahil tinroll na siya ng Milwaukee Bucks. Namuti yung mata ni Pat Riley kasama na yung buhok, pati yung Golden State. Tinotroll na din si Sham ng mga fans dahil nga sa nangyari ng deadline. Na sinabing kailangan nang ibalik si Woj para magkaroon ulit ng excitement. Expected pa rin naman kasing babalik si Tatum ngayong season. Parang nasa 2.5 buwan na lang ang natitira sa regular season at iniintay kasing i-clear si Tatum ng medical team. Kaso kahit late March, bumalik itong si Tatum, nasa 10 months pa lang siya ng recovery. Parang personal goal na lang ni Jason Tatum ang makabalik ngayon na ang Boston natalo pa kontra sa Knicks. Number 2 na sa East ang New York at nasa kanila pa ang tiebreaker. Gamit pa sa starting unit nila si Josh Hart, Landry Shamet, Towns, Bridges at Bronson. Na JTA pa ni Alvarado itong Boston. Naka 12 points, 2 rebounds, 2 assists at 2 steals. Babad agad sa laro. Meron agad siyang lisensyang tumira dahil nangaharas siya sa defense. Nabinyagan niya agad itong si Jaylen Brown. Ang Hornets naman 9-game winning streak na sila ang merong pinakamahabang winning streak so far. Puwera usog. Nasa number 10 sila ngayon. Ang lakas pa ng super rookie na si Con Nupel. Almost 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 48 and 42%. Parang veterano na rin kasi maglaro talaga si Con Nupel. At lumalabas pa siya yung drop steal. Gawan ko nga ng NBA story to. Si Donovan Mitchell ang leader sa 3 points attempts at field goals. 180 na si Donovan as of February 9. Si Steph naman 175. Si Con Nupel nasa 174 3-point shot na. Yung 3-point shooting talaga ang nakakapagpabago talaga ng team. Ang Bulls ang number 11 dito sa East, 4-game losing streak na parang nagtatank na rin. Ang Bucks naman ang number 12 na merong 3-game winning streak na hindi di umano isa-shutdown ng Bucks si Giannis ngayong season. So hindi nga lang alam kung sino mag-a-announce nun, Milwaukee or si Giannis. Kapag naka-recover na si Giannis sa kanyang injury, palalaroin pa rin. Pwede kasi makabalik si Giannis by late February or first week ng March. Pero hindi pa nakakaisang linggo after ng deadline, nasa trade rumors agad si Giannis ulit. Sa off-season naman daw siya babantayan kung sakali. Pati yata buhon namuti na ng konti dahil dito kay Giannis. 6 na taon na eh. Pinapirma naman ng Milwaukee Bucks si Cam Thomas ngayong season galing sa pagkaka-wave niya mula sa Nets. Hindi nakakuha ng major addition ng Bucks pero si Cam Thomas yung stats naman niya halos all-star level din. Stats lang dahil madali siya makascore ng nasa 20, 30 or kahit 40 basta nasa kanya yung bola. Meron siya ngayong season na 16 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Okay addition na rin sa Bucks kaysa wala. Si Kawhi naman palong-palo, tinalo yung Minnesota. Wala pa niyan si Garland at si Maturin. Halos sinolo niya yung laban dito sa Wolves. Hindi basta-basta team yun dahil top 6 team din ng West. Nasa 41 points, 8 rebounds, 2 assists at 4 na steals itong si Kawhi. Sinundan naman yun ni John Collins na merong 15 points. Kaya din pala idol talaga ni Gerardo si Kawhi. Kumpleto sarado yung Minnesota. Naka 23 points si Anthony Edwards pero wala talagang makabantay kay King Kawhi. Since nawala si Harden dito sa Clippers since January 30, meron 3-2 record ang Clippers. Si Kawhi naman nag-a-average no ng 29.7 rebounds, 5 assists at 1.5 steals per game. Ang second best player para sa Clippers na nasa lineup nila ngayon natira, si Jack Collins na merong 18 points at 7 rebounds per game. Wala na rin kasi si Zubac dahil na-trade. Nasa 25-27 record ang Clippers ngayon. 3-2 record pa ang hahabulin nila para sa number 8. Hindi pa rin naman nakakalayo din ang Clippers kontra sa Portland. Nag-aagawan sila ng pwesto.
Nasa 5 games mahigit ang hahabulin sa kanila ng number 10 ang Memphis. Kapag naipasok pa ni Kawhi kahit sa play-ins or kaya playoffs, itong Clippers, malaking statement yun para kay Harden na iniwan siya. Ang kailangan muna kasing gawin ng Clippers, hindi talaga ma-injured si Kawhi. Tapos makuha ang either number 7 or number 8 sa standing para magkaroon sila ng twice to beat pagdating ng play-ins.